Lakas guys, sa arangkada siya malakas. Bukod sa masarap ng ibiyahe, napakatipid pa rin sa gasolina guys yun. Butik na yan. What's up guys? Welcome back to our channel. May bago tayong motor. Wow, sarap. Ito yung bago nating motor, ADV 160. So makikita nyo guys, nasa 199.9 pa lang yung tinakbo natin. So kailangan natin ng maka 1,000 bago tayo magpalit. Pero hindi ko susundin yon. Ako na magpalit ng 500. Tapos sa 1,000, doon ko na ipapacheck. Pati yung mga brake pad natin. Mabilis lang naman magpalit ng langis guys, no? Alright, nagbe-break in lang tayo kada uwi ko. Yan, ito yung ginagawa ko. Alright guys, ang tagal-tagal nating hindi nag-upload ng video. Kaya sabi ko nga, ngayon lang ulit tayo nakahawak ng ganitong motor, yung dream bike, small bike natin. Ito yung gusto nating kunin na motor bago magtapos ang taon. Pero may ilalabas ngayon ng ADV 160 na 2026 naman guys. Alright guys, ang pinagkaiba lang naman nun ay meron siyang konting pagbabago dito sa side flarings. Tapos yung display niya, tingin ko may Bluetooth connection siya, navigation, yun guys, no. Same pa rin sila ng makina. Pagkakaiba nila itong digital panel niya. Still the same 160cc. Napaka-traffic guys. Alright guys, ang mga nagustuhan ko dito talaga sa ADV simulat sa pole. So still, simula nung nilabas itong 4 valves, doon na ako nagtangkang kumuha. Kaso may mga priority pa tayo nun guys, no? So ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na maglabas na ng ganito. Kasi ating na guys sa long rides. Sana nga makakapag long rides tayo. Medyo busy pa rin sa trabaho. Try natin guys, no? Ang sarap i-biyahe ito, itong ADV. Bukod sa masarap ng ibiyahe, napakatipid pa rin sa gasolina guys yun, sa mga review niya. Yun yung mga gustong kong hatak ng ADV. Napakalakas niya sa arangkada guys, no? Napakaraming sasakyan. O nga pala guys, no? Itong ADV 160 pag stock na ilaw, so nag-adjust lang tayo guys. Binabaan natin kasi nung paglabas ng kasa, sobrang hina talaga. Ngayon pala ay nakatutok dun sa taas guys, no? Hindi nila in-adjust. Tapos ako na lang nag-adjust. Meron namang tutor kung paano i-adjust yung ilaw natin, high and low. You know, yung high nya. Tapos yung low nya masyadong mababa. Pero ayos lang guys. Kasi mahirap pag nakakasilaw yung motor mo eh. Masama yung tingin. Nga guys, gustong gusto ko talaga itong handlebar, naked siya. Ito, magkakaiba tayo ng preference sa motor. Pero ito, gustong gusto ko, naked siya, tuwid siya, ayun. Lakas sa arangkada to guys, no? Hagod siya, katulad nito, ayan. Lakas guys, sa arangkada siya malakas. So, sa top speed naman, sigurado, nasa 100 lang to guys, malamang sa top speed. Kasi super stock siya. Wala pa akong binabago. Labas nga lang ng kasa. Kung mag-upgrade tayo nito, mga kun lang guys, panlabas na design. Ayan ha. Katulad ng mga garnish na nalagyan natin guys. Takip ng selector switch natin para dun sa panel natin. Tapos yung garnish ng magkabilaan dito, yung parang pang forma. Yun lang guys. Tapos siguro pag maglalong rides tayo, palalagyan natin ng bracket to, palagayin ng mini driving light. Lang naman guys ang gusto kong i-upgrade dito. Tapos top box, ay gusto ko yung design ng monorack kasi hindi natatakluban yung flarings, yung pagkaulma ng flarings natin kasi yan, yun yung nagpapaganda dito guys, no? Yun yung gustuhan ko. Ang Honda guys, napakalido yung pagkagawa guys, no? Tapos guys, yung nagustuhan ko dito, pag nakikita nyo sa video, yung headlight nya mismo, ang angas. Naninibago ako guys, no? Kasi galing tayo sa maliit na motor, yung Mayor Sporty natin. Ayun, yun yung ginagamit ng mababa yung Sporty natin guys. Tapos ang mapapansin nyo dito sa ADV 160, mabibrate siya guys. Pero normal siya guys. Pag tumakbo na, smooth na siya. Normal yun kasi alam natin na 4 valve to, tapos single overhead cam. Katulad ng Raider 150 natin, naka dual overhead cam siya, tapos 4 valves. Medyo titino yung ikot ng kan natin, ng cams natin, no? Ang lakas. 200 km na yung tinakbo na. Pero hindi pa ako pumapalo dito ng 100. Ayaw kong isagad siya kasi baka mamaya
Siyempre guys, makakasama natin ito sa mga biyahe natin. Trabaho, pwede sa galaan guys. Mas madami sa galaan siguro pag na-break in na natin ito ng maayos. Ayun. Madilim talaga yung stock ilaw natin guys. Nasa sapawan ng mga ibang ilaw na naka mini driving light. Yung sa singitan guys, no, akala mo kasi ang laki talaga nito, mahirap ganon, no, isingit sa mga ganito traffic. So masasanay ka na lang. Unlike sa sporty natin, medyo nahihirapan pa nga tayo sa sporty natin kasi yung torque niya pag arangkada medyo mabagal, no. Ang like ito, talagang hihilain ka. So mababalance mo yung motor pag sumisingit ka. Ganda. So ang pagsanay ka sa mga halimbawa Rider 150, mga ganon, yung handling niya kasi sa manubela medyo nakangangalay dito sa kamay kasi tuwid siya eh. Pero masasanay ka lang. Ang ginagawa ko, pinapatong ko lang dito. Ayan, ganyan lang siya. Minsan ganito, pag nangalay, ayun, patong lang. Nagagandahan talaga ako dito sa handlebar niya. So yung adventure bike natin guys, na itong ADV 160, hindi naman porket sinabing adventure bike is pang off-road na talaga yung mga ganon. So kahit sabihin mo na guys na adventure siya, kung titignan mo yung clearance dito sa pang ilalim niya, sasayad siya. So delikado pa rin siya guys, no? Kaya yung iba naglalagay sila ng support dito sa ilalim, pero hindi uubra yun guys pag malaking bato ang tumukod dyan sa ilalim. Basag ang makina, kaya dahan-dahan pa rin. Review ng ADV 160 guys, marami naman gumagawa nun sa YouTube, no. So hindi ko na mababanggit isa-isa sa inyo kung ano itong motor nito. Dito sa riding experience ko, habang ginagamit ko ito, nagkukwento ako kung ano yung mga magiging experience ko dito sa ADV 160. As of now, napakaganda ng i-drive guys, no. Ayun lang naman guys yung masasabi ko. Super ganda ng ADV 160. Sana makapag long rides na tayo guys. Okay, dinaan ko lang kayo sa wall natin kasi ang tagal na natin hindi nag-upload. Ito lang naman yung masasabi ko. Ayun, meron na tayong ADV 160. Unti-unti natin guys i-upgrade to. Gusto kong sulitin yung pagiging stock nya guys, no. Oh, grabe naman. Yan, gusto kong sulitin tong pagiging stock nya kasi maganda siya guys, no. Yun nga lang, pag tinitingnan nyo kasi ang ADV, parang siya, walang buntot. Ang laki ng harapan, tapos pagdating sa likod, siya guys, maliit lang siya yung buntot nya. Bagay siya pag nilagyan talaga ng top box. So dito sa Cavite talaga guys, no, pag napumunta ka dito, ang daming shortcut. Grabe. Pero magaganda rin yung mga dinadaanan katulad nito. Ayan, may gwardiya. Ang ganda dito guys, maraming dito kainan. Dito lang sa General Trias, Cavite. Madalas dito kami. Ayan, ang daming nag-jogging. Diba, ang ganda? Sana malinaw sa camera, no, kasi medyo madilim na eh. Madilim pa yung ilaw natin. Ayan, makikita nyo yung pagkakaiba guys, no? Ilaw natin. Kaya pag kayo naglo-long rides, kailangan nyo maglagay ng meron nang nagbebenta ngayon guys na complete set na pati busina. Ang pinaka lowest price ata nila nasa 5.5. Ayun, makapaglagay tayo balang araw pag nag-long rides na tayo. Ayun, dami guys, oh. Oh. Ayun, oh. Balang araw magiging building lahat yan. Uy, putik na yan. Ay.
Habol po eh. Yun oh. Parehas na parehas guys. Ang dami ng ADV na 160 na puti ngayon. Uy, putik na yan. Ay, ay. Nahulog pa nga. Lagay ko na nga doon. Uy, sarap tumayo ah. Oo. Gusto kong hatawin guys, kaso dapat talagaan natin yung motor natin. Siyempre, magandang klaseng motor to eh. Sarap bangkingan. Gusto ko yung design ng gulong niya guys, simulat sa pole. Ayan, yan yung mga nagugustuhan ko sa ADV. Yun yung dual sport tire na sinasabi na gandang klase. Hindi ko lang alam kung pag kailangan natin magpalit, yan pa rin yung pipiliin ko. Pero sabi nila kasi madulas yung stock. Hindi ko naman nararamdaman na madulas siya. So nasa riding habit na lang siguro yan. Doon mo mararamdaman kung talagang bumabangking ka, mararamdaman mo yun.